tagapagligtas. Kung kaya't nung siya'y nangangaral, ay isa-isang pagkakataon ay nagkaroon ng confrontation. Siya at yung mga Pariseo at yung mga Hudyo, na kung saan sinabi niya na ako at ang Ama ay iisa. Doon pa lamang sa pangalan niya na Yeshua o Yahweh na tagapagligtas ay sumasalamin kung sino siya. Ngayon, paano naging Jesus ito? Paano siya from Yeshua papuntang Jesus? Parang napakalayo. At kapag tinignan mo yung kanyang original na pangalan Yeshua, nakikita natin doon ang presensya ni Yahweh sapagkat kasama sa pangalan. Subalit nung ito'y isali na ng Isus, nasaan ang presensya ni Yahweh? Meron ba? Wala. Kung kaya't ako, bilang isang mananampalataya, dahil lang sa natutuhan ko na kung ano ang tunay niyang pangalan na nagpapakita na presensya mismo ni Yahweh sa kanyang pangalan, ito ang aking ginagamit. Kaya ngayon pa man ay aking sinasabi na kapag ako ay nagsalita ng pangalan ni Yeshua, ang tinutukoy ko ay si Jesus Christ. Itanim po ninyo sa isipan ninyo, hindi ko po sinasabing mali ang Jesus Christ. Kaya lamang bakit ko tatawagin Jesus Christ kung ngayon naman ay alam ko na kung ano ang kanyang tunay na pangalan. Parang mahirap na tawagin ka sa pangalan mo na tinatawag ka sa ibang pangalan. Meron kang sariling pangalan at ang iyong pangalan ay iyong identity. Diyan nakapukit ang iyong pagkatao. Kung kaya ako bilang isang mananampalataya, ang ginagamit ko ay Yeshua instead of Jesus Christ. Is it wrong? No. Is it wrong to call him Jesus? No. Preference ko lamang po yun. Bilang isang mangangaral ako, tagapag-aral ng salita ng Panginoon, mas komportable akong gamitin ang pangalan Yeshua kesa sa pangalan Jesus. At hindi ko po sinasabi, again, hindi ko po sinasabi na mali ang Jesus. Mas komportable lang akong gamitin yung kanyang tunay na pangalan. Saan ba nanggaling at bakit nagkaroon ng Jesus o Jesus Christ o Jesus? Noong kapanahunan ng Seleucid Empire, noong si Alexander the Great ay pumunta ng Egypt at doon din siya napatay. Yung kanyang, ang pumalit sa kanya ay yung kanyang mga immigrant. Again, history po ito, kasama po ito. Hindi niyo po pwedeng ilayo ang Biblia sa kasaysayan. Dahil sa marami sa katotohanan sa Biblia ay kailangan daanin na kasaysayan para ito ay hindi maintindihan. Noong itinayo ang library doon sa Egypt, ang sabi nila, ito ika ang pinakakompletong aklatan sa buong mundo. Pero meron silang isang problema. Yung aklat ng mga Hudyo ay wala. Yung Torah, kung kaya't ang Torah ay isang aklat na nasulat sa Hebreo, ay hindi nila po pwedeng ilagay doon sa aklatan sapagkat ito ay hindi Griego. So kinakailangan ang Torah ay maisalin sa lengguwahe ng Koine, Greek. Sapagkat sina Alexander the Great, kasama yung kanyang mga general, ay mga Griego. So kung kaya ang Torah o yung aklat ng 5 aklat ng mga Hudyo ay dapat isalin sa Griego para ito ay mailagay nila doon sa kanilang aklatan at masabi nila na ang aming aklatan ay kumpleto. Patay na si Alexander the Great nang itayo ang aklatan nito. Ang nagpagawa ng aklatan ay isa sa kanyang mga general na si Ptolemy II na tinatawag ni Soter. Ptolemy II. Siya ang nagpagawa ng aklatan nito at siya rin ang nagpasalin ng Torah
mula sa Hebreo papunta sa tinatawag na Griego. Kumuha siya ng tig-12 na sabihin natin mahusay na mga Hudyo para isalin ito sa Griego. Doon sa kanilang 12 tribo ay tig-12 ang magiging tagasalin. 12 times 12 ilan? Ilan? 7? 2. Tama? 12 ilan? 1/4. Or ibig sabihin, dito sa pagsulat na ito ay kumuha siya ng 72. Actually, 72 na magsasalin ng Torah. Subalit doon sa 72 na ito, hindi ito tinatawag na 72, kundi ito'y tinatawag lamang ilang 70, bagamat ang nagsalin ay 72. At ang tawag nila sa salin ito mula Hebreo papunta sa Griego, ang salin ito ay tinatawag na Septuagint. Okay? Yung pagsasalin ng Hebreong aklat ng Torah papunta sa lingwaheng Griego ay tinatawag na Septuagint o the 70. But in reality, 70 yan. Sa pagsasalin ito ay meron silang isang suliranin. Doon sa isang pangalan, doon sa aklat ng Bilang, ay merong isang anak si Nun, N-U-N, na ang pangalan ay Hosea. Itong si Hosea, o Hosea, ang ibig sabihin nito sa Hebreo ay tagapagligtas. Hosea. Subalit nung isulat ni Moises ang Torah o ang Pentateuch, ang pangalan Hosea na tagapagligtas ay ginawa niyang Yeshua. Ginawa niya na ito ay Yahweh na tagapagligtas. Kaya kung babasahin mo ang pangalan ni Non, ng anak ni Non, doon sa original na salin ay hindi Hosea kundi Yeshua. So ito yung unang pangalan na nabanggit ng pangalang Yeshua na ang ibig sabihin ay si Yahweh na tagapagligtas. Ito ay nasa lumang tipan. Talaga. Ibig sabihin ang pangalang Yeshua ay hindi nauna sa bagong tipan. Ito ay sa lumang tipan. Subalit mapapansin ninyo, doon sa Hebreo, dalawa yan, kung Aramaiko, yan ay Yahweh o Yeshua, sabihin natin. Subalit sa Hebreo o Yeshua, subalit sa Hebreo, ito ay Yeshua. Pareho lang yan, nagkaiba lang sila ng Ye at saka Ya, sa Aramaic at saka sa Hebrew. Ngayon, noong pagsasalin ng Septuagint, wala silang pangalan na pwedeng ilapat sa pangalang Yeshua. Dito, nagkaroon ng pagtitipon at pagtutulong sila kung ano ang itatapat nila sa Yeshua mula sa Aramaiko papunta sa Griego. At ang kanilang huling na pagkasunduan ay ang pangalang Isus, sapagkat ito yung pinakamalapit doon sa pangalang Yeshua. So, pag tinignan natin, yung palang pangalang Isus ay isang pangalan na nabuo dahilan sa sila ay walang pangalan na pwedeng ipalit doon sa pangalan ni Hosea, doon sa anak ni Non, na tinawag din namang Yeshua. So dito nag-umpisa yung pangalang Isus doon sa anak ni Non na sa original ay Yeshua. Noong ipinanganak ang Mesiyas, yung pangalang Yeshua ang ibinigay sa kanya na ang ibig sabihin ay si Yahweh na tagapagligtas. At sa buong pangangaral, sa buong panahon na siya ay nasa mundo, sa sanlibutan, ang Mesiyas ay tinatawag sa pangalang Yeshua. Ito ay pangalang ginamit din
bago dumating ang tinatawag na 40 AD. Tandaan niyo ito, yung panahon na 40 AD. Bakit? Sapagkat noong 40 AD, sinasabi ng bagong tipan na ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na tinawag ang tagasunod ni Yeshua na Kristiyano saan? Sa Antioquia. So, ibig sabihin, yung Aramaikong pangalan ni Yeshua, dahilan sa ito ay nandito na sa lengguwahe ng mga Griego at ang mga naging mananampalataya na rin yung mga hindi Hudyo, yung mga Griego, kung kaya't ang kanilang ginamit na pangalan ay yung pangalan ni Yeshua na ginamit kayo doon sa lumang tipan. Yun ang kwento niya. Kung kaya't ang ating Panginoon na Yeshua doon sa Aramaiko ay naging Jesus sa Griego sapagkat ito'y may pinagkunan doon sa translation ng Septuagint na kung saan ay isinalin yung anak ni Non sa pangalan niya Yeshua na isinalin na Jesus. Idinugtong ito doon sa bagong tipan, ginamit din nila sa bagong tipan ang pangalan Jesus para kay Yeshua, the same in the Old Testament. So nakita ninyo ang progression. So ang tanong, mali ba na gamitin ang Yeshua? Hindi, sapagkat ito ay ang orihinal na pangalan niya nung siya'y nabubuhay pa doon sa bansang Israel. Nagbago lamang ito ng ang pananampalataya ay dumating doon sa daigdig ng mga hintil sapagkat sila hindi naman mga Hudyo, ay ginamit nila yung kanilang sariling salita. Tatandaan nyo, during that time, ang lingua franca ay Koine Greek. Kung kaya't yung pangalan ni Yeshua, ang ginamit nila ay Isus hanggang sa kasalukuyan. Pero kung ikaw ay isang Hudyo, hindi mo siya tatawagin Jesus Christ. Dahilan sa alam mo bilang Hudyo, alam mo kung ano ang kanyang tunay na pangalan. Subalit tayo bilang mga hindi naman natin alam, hindi naman ipinaliwanag sa atin kung kaya't nananatili tayo sa pagtawag doon sa saling pangalan na Jesus at hindi po ito mali. Doon natin siya nakilala at doon tayo nagkaroon ng kaligtasan. Ang sinasabi ko lamang ay mas komportable ako na gamitin ang kanyang pangalan sa orihinal na pagkakabigay sa kanya ng kanyang magulang. Bakit ko ito nililiwanag? Katulad ng aking sinabi, medyo natatakot na rin ako baka mamaya hindi nyo na ako pabalikin dito. Katulad ng ginawa sa akin, hindi nila ako tinanong kung ano ang dahilan kung bakit Yeshua ang pangalan na ginagamit. Hindi. Hindi pa nga ako nagsasalita, natunugan lang nila ako na yun ang pangalan ang gagawin. Ako'y pinababa. At ako'y inalis. Now, ang tanong, sino ang mali sa amin? Hindi nila ako pinakinggan, hindi nila ako tinanong bakit at anong dahilan. Bakit yan ang pangalan ginagamit? So, pagkat ako'y may katwiran, mali ba ang aking katwiran? Tingnan mo ang kasaysayan. Ang aking pagtawag sa pangalan ni Yeshua ay merong basihan. Ito ay pangalan niya na ibinigay ng kanyang magulang nung siya ipinanganak sapagkat siya ay isang Hudyo. Hindi naman siya isang hindi. Hindi naman siya isang Griego. So, meron siyang sarili na pangalan. At doon po siya nais tawagin. Again, hindi po mali ang pangalan Jesus. Hindi pangalan ang maling Jesus. Kasi kung mali yan, mali na tayo lahat. Tama po ba? Kung mali ang pangalan ni Jesus, mali po tayo lahat. Tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, muli kong biliwanagin, sapagkat ito yung pangalan na ating nakilala. At dito naging mabait si Yahweh upang tayo bigyan ng kaligtasan at pangunawa kung paano tayo maligtas. Alam natin kung ano ang buhay ni Jesus. Alam natin ang buhay ni Yahshua sa pangalan Jesus. Again, wala pong balik doon. Siguro naman po ay papabalikin niyo ako sa inyo. Kahit gamitin ko yung pangalan ni Yeshua. Okay. Tapos na ako doon. Nasabi ko na yung gusto kong sabihin. Maluwag na yung aking puso. Sapagkat ito ay
Alam niyo ba na yung malaking dalan ng aking may bahay? Dahil siguro na hindi niya ako kaya pigilin na gamitin ang pangalan ng Yeshua. At natatakot siya. Na baka kung anong nangyari sa akin doon sa isang simbahan ay mangyari din dito. Siguro naman ay naipaliwanag ko sa inyo ang dahilan. At kung ako naman ay inyong hindi natatanggapin, hindi naman yung dahilan sa akin. Kung bakit? Hindi ba? Para fair. Pero katulad ng aking sinasabi, binatay ko ito sa kasaysayan kung paano ang evolution ng pangalan ito. At again, sinasabi ko, hindi po ito mali. Isa pang nakatutuwa. Mahaba na ako. Kating ko na lang yan. Kaya hindi mga isang bagay ang nakatutuwa sa pagsasali ng Biblia. Hindi ko ba napansin? Sa lumang tipan, kahit sa bagong tipan, yung mabuting balita. Ano ang sali nila sa pangalan ng Diyos? Ano yung kinanta natin kanina? Sa iyo na buhay. Yan ay nakasulat doon sa Biblia. Hindi ba? Doon sa mabuting balita, ang pangalan na ginagamit dyan ay Yahweh. Pero nakapagtataka. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit ang pangalan ng Diyos na isang Griego o Romano ay pinalitan nila ng wikang Aramaiko na Yahweh sa Biblia? Pero hindi nila isinalin ang pangalan ni Jesus sa Aramaiko. Hindi ba? Kung ang pangalan ng Ama ay Yahweh, dapat yung pangalan ng Ama, o kung ang pangalan ng Ama ay Yahweh na Aramaiko, dapat yung anak, ang pangalan din ay Aramaiko, which is Yeshua. Hindi ba kayo nagtataka? Logical ba ako? Pansinin ninyo, doon sa bagong Biblia, ay itinama nila ang pangalan ni Yahweh. Sa halip na Diyos, sa mabuting balita, ginamit nila ay Yahweh. Itinama nila ang pangalan ng Ama, pero hindi nila itinama ang pangalan ng Anak. Natili na Jesus pa rin, na kung ipapatas mo, Aramaiko sa Aramaiko, Yahweh, Yeshua, parehong lingwahe. Pero sa ngayon, Aramaiko, Griego. Wala tayong magagawa. Hindi na sinasalin. Bakit? Don't rock the boat din. Sapagkat pag isinalin mo ang pangalan ng Panginoong Yesus sa Yeshua, napakalaking pagbabago ang mangyayari doon sa makababasa nito. So ang aking tingin, ang sabi nga nila dito, don't rock the boat. Nandiyan na yan. Huwag na natin panikan. Kaya hanggang sa kasalukuyan, ay patuloy at patuloy pa rin sa pagsasali ng Biblia na Aramaiko ang Ama, subalit Griego ang Anak. Okay lang, wala namang diferensya yun. Ang importante, palagi na lang sinasabi, ay nauunawaan natin na siya ang nagliligtas sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen! Huwag na tayong gaganap kasi alien ka na. Okay. Naunawaan niyo po ba ang aking mga sinabi? Yun po ay batay sa kasaysayan at yun po yung evolution ng pangalan. At least ngayon alam mo. I-explain ko na lang ang aking mensahe kayo sapagkat inainan ng aking iyan sa introduction. Ang aking pong nais sabihin sa inyo ngayong umaga ay tungkol sa ang pamumuhay ng mga anak ni Yahweh sa gitna ng sanlibutan. Again, ang ginagamit ko ay Yahweh. Siguro naman po, hindi kayo ma-offend. Hindi ko ba? Kasi kanina, kanta ng Yahweh, di ba? So, mapapansin nyo sa akin, hindi ako gumagamit ng salitang Lord, God o Diyos. Isa lamang ang ginagamit kong pangalan para sa may kapal, para sa ating manlalalang. Isang pangalan lamang ang ginagamit ko para sa Kanya. At yon ay ang pangalan ni Yahweh, sapagkat ito naman ang tunay ng pangalan. Ulitin ko, ang ating pong didiskusyonin ngayong araw ay ang pamumuhay ng mga anak ni Yahweh sa gitna ng sanlibutan.
Ang lahat po ito ay nakabatay doon po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Alam po niyo, pag binasa niyo ng aklat ng Pilipos, karamihan po dito ay yung tinatawag na exhortation. Kung paano tayo dapat mamuhay sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa Panginoon. At una, ang aking bibigyan ng pansin ay ang pagkakakilanlan ng mananampalataya. Paano ba tayo dapat makilala ng sanlibutan? Ang sagot, dapat po tayo makilala ng sanlibutan na tayo po ay mamamayan ng langit. Langit po ba yun? We are citizens of earth kasi nakarehistro kayo doon sa PSA. But at the same time, nakarehistro ang pangalan nyo doon sa aklat ng buhay ng Ama. Therefore, we are not only citizens of earth, but we are also the citizens of heaven. May puluweba ba tayo? Siyempre, alam namang bola-bola lang ako. Hindi naman ako bola-bola. Ito po ay matutunghayan natin doon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos sa talatang kabanatang 3 doon po sa talatang 2. Sabi, sapagkat ang ating pagkamamamayan, sabi nyo doon sa Pilipos, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, na mula noon ay hinihintay din natin ang tagapagligtas, ang Panginoong si Yeshua. Anong sabi ni Apostol Pablo sa atin? Ang ating daw pagiging mamamayan ay mamamayan ng langit. Ibig sabihin, dual citizenship. Yung iba kasi dual citizenship, Amerikano at Pilipino. Tayo iba. Ang dual citizenship natin ay earthly citizenship and heavenly citizenship. Ito ba ay hinalog lamang natin sa tabi-tabi? Hindi. Ang salita ng ating Panginoon ay hindi nagsisinungaling. Kung kaya ang kanyang sinasabi dito patungkol sa atin, kung sino tayo, tayo daw ay mamamayan ng langit. Ang buhay Kristiyano ay hindi hinuhubog ng politika, hindi ito hinuhubog ng kultura o ng puso-puso sa sanlibutan. Ang anak ni Yahweh ay may ibang pamantayan, ang ating pong pamantayan ay ang kalooban ng Ama natin na nasa langit. Ang buhay Kristiyano ay hindi produkto ng politika. Hindi ito hinuhubog ng kultura at lalong hindi naaayon sa uso ng sanlibutan. Ang mga sistemang ito ay pabago-bago, makasarili at madalas nakaugat sa kapangyarihan, influensya, at pansariling interes. Ito po yung sa sanlibutan. Ang sanlibutan ay may sariling pamantayan kung ano ang tama, kung ano ang makatarungan at ano ang kanais-nais. Ngunit ang mga pamantayan ito ng sanlibutan ay hindi kailanman naging batayan ng tunay na buhay ng mga anak niya. Ibig sabihin, kung ano man ang nakikita yung pamantayan ng sanlibutan, hindi po yan ang ating pamantayan. Dahil hindi tayo taga-sanlibutan lamang, tayo ay mamamayan ng langit. At yung pamantayan ng sanlibutan kung paano sila mamuhay, ang sabi ng kasulatan, hindi tayo meron. Magkaiba tayo. Diyan kayo, dito kami. Nasa taas kami, kayo ay nasa? Hindi kayo updated sa social media, ano? Kami ay nasa itaas. Kayo ay nasa? Sino yun? Si Vilma Santos. Diba? At ang sabi ng kanyang asawa ay wag mo kami, ano? Hindi kayo updated sa social media. Wag mo kami utusan. Yan. Yung isa naman, kami nasa itaas, kayo ay nasa iba. Subalit sa atin, hindi. Ang pamantayan ng sanlibutan ay hindi natin pamantayan bilang mga anak ni Yahweh. Ang anak ni Yahweh ay tinawag upang mamuhay sa ilalim ng ibang pamantayan. Hindi ito itinatakda ng boto ng nakararami, dikta ng Estado,
o popular na opinyon. Ang pamantayan nito ay nagmumula sa kalooban ng Ama sa langit. Ang isang kaloobang banal, matuwid, at walang bahid ng kompromiso. Ito ang ating pamantayan. Isang pamantayan na walang kompromiso. Ito ang pinakamahirap sa akin. Meron akong, alam ninyo, meron mga grupo na hinaharangan. Ang aking lolo at lola sa partido ng aking ina ay sa Batista. Ang aming bahay, sa katapat ng bahay namin ay, nung ako'y balit pa, ang tapat ng bahay namin ay ang simbahan ng sa Batista. Kaibigan ko doon, si Jonathan. Pero si Jonathan ay namatay katabi ko. Banggain kami ng truck, magkatabi kami ni Jonathan. Sa Batista ito. Si Jonathan ang nakagip ako hindi. Si Jonathan namatay. Pagitan lang mabangga si Jonathan. Magkatabi kami. Ay si Jonathan na sa Batista. Kaibigan ko yun. Siya ay namatay. At iba ang buhay nila ng mga sabalista nito. At alam ninyo, nung ako'y maliit, ako'y talagang salbahilan ng maliit eh. Alam niyo ba na ako'y gumawa ng kanta para lamang kay Jonathan? Alam niyo, gusto niyo mapakinggan yung kanta ko kay Jonathan? Sabalista si Jonathan. Sabalista, walang galang, kung kumain, walang ulam, kung matulog, walang pumok. Yung kanta ko kay Jonathan, pangkulit ko sa kanya nung ako'y maliit. Balik ko talaga, natatanda ko ngayon, naalala ko siya na isa. O nga pala, yun yung kanta ko kay Jonathan. At itong mga taong ito, mapapansin. Ibang-iba ang buhay nila. Sila ay mga Kristiyano, bagamat hindi Ebangheliko. Pero makikita nyo sila sa pagsunod sa Biblia. Meron ba kayo nakita mga sabalistang babae na nagpapantay? Wala. Bukod sa sabalista, isa pang grupo na makikita natin na tunay na sumusunod sa panutunan ng ating Panginoon. Jehovah's Witnesses. Meron pa kayo nakita mga Jehovah's Witnesses na babae na nagpapantalon? Nagme-makeup? Itong mga Jehovah's Witnesses, madali nito makita eh. Saan nyo ito makikita? Nandun sa kalsada, merong nakalagay na mga babasahin at sila'y nakatayo doon. Bukod dito, itong mga taong ito ay makikita nyo tuwing araw ng Sabado. Hindi ako nagkakamali. Marami sila, lalaki at babae, kasama ang bata, na sila ay magkakasama-sama at sila ay kumakatok sa mga pintuan para ialok ang kanilang magkasama. Itong mga taong ito ay hindi marunong magkompromiso kung ano ang takbo ng sanlibutan. Mas masahol pa nga ang Jehovah's Witnesses. Sapagkat sila kahit mamamatay na, kahit ang anak nila ay mamatay, hindi sila magpapasahin ng dugo. Sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan, ito daw ay pinagpapawala. Alam niyo ba yun? Na kahit ang anak nila ay mamatay sa harapan nila, na kailangan ng dugo, hindi nila panagilan. Dahil sa hindi sila marunong magkompromiso ng kanilang pananampalataya sa takunan sa sanlibutan. At tayo bilang mga anak na Yahweh, ay sinasabi rin na tayo daw ay mamamayan ng langit, at isa sa ating katangian bilang mamamayan ng langit ay hindi tayo marunong at dapat magkompromiso sa takunan sa sanlibutan. Ipinakita ni Yeshua ang ganitong uri ng pamumuhay. Hindi siya nagpahalitin sa kapangyarihan politikal ng Roma, ni hindi siya nagpasakop sa reliyosong kultura ng panahong puno ng tradisyon, ngunit kulang sa katotohanan. Ito totoo pa rin yan. Yung mga tradisyon natin na hanggang ngayon ay niyayakos pa rin natin. Tandaan nyo na ang Panginoong Yeshua, nung kanyang kapanahon, hindi siya, bagamat siya ay isang Hudyo, hindi siya nagpasako doon sa kultura at tradisyon na kung saan ay kinabibilangan ng kanyang mabuti, ng Buddhism. At tayo, at siya bilang isang patutuo, ay sinasabing siya ay hindi nagpakilalim o hindi siya nagkompromiso kung anuman ang katatayuan ng kanilang lipunan noon. Ang buhay Kristiyano ay isang pamumuhay ng pagsunod. Isang araw-araw na pagpili na unahin ang kalooban ng Ama.
kaysa sa boses ng mundo. Hindi ito madaling landas, ngunit ito ang landas ng katotohanan ng buhay, ang kaluwalhatian. Ang anak ni Yahweh ay hindi hinuhubog ng kung ano ang puso ngayon, sapagkat siya ay hinuhubog ng walang hanggang kalooban niya. Makita niyo ang difference. Dahil sa tayo ay pamayanan ng langit, hindi tayo bumabagal o hindi tayo hinuhubog ng anyo ng sanlibutan. Noong ito'y aking ginagawa, alam niyo sabi ng aking liwakan, bakit may tayo ka na lang? Di ba? Ibig sabihin, kung hindi ka makikiayon sa takbo ng sanlibutan, anong mangyayari sa iyo? Tama ba yung salitang ermitanyo? Di ba ang ermitanyo ay isang tao na kung saan ay tumatalikod doon sa mga ginagawa ng sibilisasyon sa ginagawa ng sanlibutan? Ibig pang sabihin dahilan sa tayo ay naging mamamayan ng langit at tayo ay anak ni Yahweh, tayo ba ay dapat mag-ermitanyo rin? Kasi gano'n na nilalabasan eh. Ang sinasabi lang dito, ay tayo ay huwag sumunod sa takbo ng sanlibutan. Bakit? Ano ang takbo ng sanlibutan? Lahat ito ay pakamit. Lahat ito ay makasarili. Lahat ng takbo ng sanlibutan ay pagbibigay gratification sa sarili. Self-gratification. Palaging pagkuha, palaging pagkuha. Samantalang ang sinasabi ng ating Panginoon bilang anak ni Yahweh, tayo ay hindi papasok, tayo ay pagbibigay. Hindi ba? Kung kaya ang ating pamumuhay ay isang pamumuhay ng pagsunod sa kalooban ni Yahweh, mahirap sa totoo lang. Sapagkat kung ikaw ay tunay na susunod sa pamantayan ng Panginoon, maraming bagay ang iyong i-give up. Ang tawag nga dito ay sakripisyo. Tama ba tayong magsakripisyo bilang anak ni Yahweh para sa pagsunod sa kalooban ng Ama? Alin ba ang ating uunahin? Yung pita ng ating laman o yung ating pagsunod sa kalooban ng Ama? Alam niyo, nakatutuwa. Ako ay may kaibigan, Pastor. Bago ko kaibigan, tagali pa. Itong mga pastor na ito ay, sabihin ko sa inyo mga Baptist people. Ang Baptist people, hindi naman mag-compromise. Sabihin ko sa inyo. Baliban doon sa International Baptist at saka American Baptist. Yung mga yan ay nagko-compromise. Pero pagdating sa Fundamental Baptist, at pagpunta doon sa Conservative Baptist. By the way, galing ako sa Conservative Baptist. Baptist po ang foundation. Itong mga tao ito ay hindi marunong mag-compromise. Hindi. Makikipag-away sa iyan, pero itong mga ito ay hindi nila ito kompromiso bilang pananampalataya. At itong kaibigan kong ito ay Baptist. Patutuwa ka hanggang ngayon. Pag nakita mo yung itsura nila, talagang parang Jehovah's Witnesses, parang sa balis ka rin. Pero wala kang magagawa. Yun ang kanilang pagtingin doon sa tinatawag na pagsunod sa kalooban. At nakatutuwa siya sapagkat yung salitang sakripisyo ay nakita ko sa kanya. Siya ay dating businessman. Mayaman. At milyon ang kinikita. Subalit nung siya ay makakilala sa Panginoon, iniwanan niya yung kanyang negosyo at siya ay sumunod sa tawag ng Panginoon bilang pagpastor. Alam niyo, meron isang ganyan natin. Kilala niyo si Peter Tanchi. Kilala niyo si Peter Tanchi. Si Peter Tanchi, milyonaryo yan. Yan ang may-ari ng Riverside Mills Corporation before. Actually, doon ako nabautismuhan doon sa bahay nila. Pero swimming pool yung bahay ni Peter Tanchi. Yan ako nabautismuhan. Milyonaryo yan. Napakayaman yan. Subalit siya ay tumugon sa tawag ng Panginoon. Siya ay elder namin sa simbahan namin sa puso. Ngayon siya isa ng pastor. At siya ay mahusay magsalita, mahusay ginagamit. Sa isang tao sabihin mo talagang
tao na kung saan ay tinawag ng Panginoon. Kasi madali mo naman malaman kung ang tao kasama mo ay tinawag ng Panginoon. Iba ang pakiram mo pag siya ay kasama. Pag yan si Peter Christ. Napakakabaw na tawag. Katulad din itong aking kaibigan doon sa salitang sakripisyo bilang mga anak na. Iniwanan niya ang kanyang kayamanan at siya ay nagbigod. Sa isang pagkakataon, sila ay pinaalis na doon sa kanilang simbahan na inuupahan. Wala silang magawa. Ano ang kanyang solusyon? Ang kanyang solusyon ay magtayo-ikaw tayo ng simbahan. At atin, ang sabi ng mga kasamahan ay wala naman tayong pera na pwedeng gamitin upang tayo ay magpapalala. Ang sabi niya ay meron. Alam niyo ba kung ano? Meron siyang 2 hektarya na lupa doon sa Mabini. May beach front. Ipinagbili niya. Kasama yung kanyang kotse. Ipinagbili niya. Ngayon, meron na tayo pampatay na simbahan. Ang sabi ko sa kanya, totoo ba na meron kang 2 hektarya na doon sa Mabini? Shoreline? Pinagbili mo? Oo, kuya. Kuya tawag sa akin, kuya, pinagbili ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Para may pambili. Dahilan sa kanyang pag-ibig sa Panginoon. Dahilan sa kanyang pagnanais na maglingkod sa Panginoon. Nandun yung sakripisyo niya. Una, nawala na yung kanyang bidyong hanap buhay. At para lamang sila magkaroon ng simbahan, ibinenta niya yung kanyang 2 hektarya ng beach front doon sa Panginoon. Pati ang kanyang kotse, ibinenta niya para lamang sila makapagod. Hindi ko naman sinasabing gawin ninyo. Subalit, hindi pare-pareho ang pagkatawag ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At sa kanyang pagkakataon, yun ang kanyang pakiramdam sa kanyang sarili. Kung kaya hindi siya nagkait na ibigay ang kanyang possession. Bakit? Naintindihan niya na siya ay citizens of heaven. He is not the citizens of earth. What will you do with all your possessions? Katulad ni Cabral, nasaan ang possessions? Libo-libo, minuto-minuto. Daan-daan ng kanyang pag-aaral. Katulad ni Apo, na kung saan ay napakaraming pera. Ang tawag sa kanya, nadala niyo ba ito? Hindi. Sapagkat ang buhay natin ay hindi panghabang panahon sa lupa. Ang kagandahan lamang sa atin ay kung dumating ang pagkakataon na tayo ay bawian ng buhay, ang ating citizenship ay hindi sa impyerno, kundi ang ating citizenship ay sa heaven. Tama po ba? Kayo po kayo nagagalak na kayo po ay citizen of heaven? Dual citizenship kayo, alam ko, bawal yung parang dual. Pero tayo nagpapasalamat sapagkat ang Panginoon ay nabay sa atin. Hindi ko po pakarabahan na sapagkat alam ko tayo ay nabubulong na tayo ay pero fellowship. Pangalawa, ang buhay po natin ay dapat isang uri ng pamumuhay na karapat-dapat sa mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Yung Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang kaligtasan, tatandaan po natin, ito'y regalo. Ngunit kahit ito regalo, ito ay pamumuhay ng pagtuon sa Panginoon. Tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, tayo ay magpasalamat, pero hindi ito basta ibinigay sapagkat meron tayong response. Tayo po ay dapat tumugon sa Ebanghelyo. Ang sabi po doon sa Pilipos, sa unang kabanata, sa talatang 20, mamuhay lamang kayo ng karapat-dapat sa mabuting balikan ni Yeshua. Paano daw po tayo dapat mamuhay? Tayo po daw ay dapat mamuhay ng karapat-dapat sa Ebanghelyo. Ibig sabihin ng Ebanghelyo, pinag-aralan natin, ito ay yung buhay ng ating Panginoon. Dapat ang ating buhay ay palaging nakasalansan ng ayon sa buhay ng ating Panginoon. At ang mga ugaling na ito na dapat nating iayon sa Ebanghelyo ay po ating asal. Dapat po ito'y nakaayon sa Ebanghelyo. Yung pong ating pananalita ay dapat nakaayon sa Ebanghelyo. Yung pong ating pagdidesisyon ay dapat nakaayon sa Ebanghelyo. At ang ating pong pakikitungo sa ating kapwa
ay dapat nakaayon sa Ebanghelyo. Hindi sapat ang maniwala lamang sa salita o isip. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nananatiling nakatago sa loob ng puso. Ito ay nakahayag sa paraan ng pamumuhay. Kapag ang pananampalataya ay totoo, ito ay kusang nakikita at mararamdaman sa bawat aspeto ng buhay ng anak ni Yahweh. Ang paniniwala na walang kalakip na pagbabago ng buhay ay patay at walang kapangyarihan. There must be changes doon sa ating buhay sapagkat kung walang pagbabago, walang silbi, at ito ay walang kapangyarihan. Yung asal, ang ibig sabihin ng asal? Ano yung asal? Parang ito ba yung pinanggalingan ng inasal? Chicken. Ano yung asal? Ugali o magandang pag-ugali. Ang asal ng anak ni Yahweh ay sumasalamin sa kanyang bagong pagkatao. Ulitin ko. Ang asal ng anak ni Yahweh ay sumasalamin sa kanyang bagong pagkatao. Ang dating pag-uugali na pinaghahalian ng galit, kayabangan at pansariling interes ay unti-unting napapalitan ng kaumuan, pagtitimpi at kababaang loob. Ang mabuting asal ay hindi palabas na kapanalan, kundi bunga ng pusong hinubog ng pagsatot sa kalooban ng anak. Ito yung sasulihan. Madali naman makita ito yung tinatawag namin na attitude check. Kapag ikaw ay mananampalataya at sa patingin mo ay medyo lumalabas ka na doon sa tamang pag-ugali, ang sinasabi ko lang sa aking sarili ay attitude check. When you say attitude check, check mo yung attitude mo baka lumalabas ka na sa pagiging anak ng Panginoon. At dapat bilang anak ni Yahweh ay makitaan tayo ng magandang asal. Magandang pag-uugali sapagkat tayo ay pamayanan o tayo mamamayanan. Mamamayanan? Tama. Mamamayan tayo lang kaya dapat tayo ay mayroong mabuting asal. Ikalawa, bilang anak ni Yahweh, dapat tayo ay makita sa ating pananalitan. Ito ay palaging kini-question ng aking babae sa akin. Alam niyo malakas ang aking boses. Napumisa nakala niyo ako ay hindi naman. Talagang malakas lang ang boses ko. Kaya nga hindi ako pag-fight. Pero kung minsan ay napapagkamalan at pinagagalit dahil malakas ang aking boses. Sa pananalita, ang pananalita ay sa labing ng laman ng puso. Hindi po ba? Yung puso mo, madali mong malaman yan sa pamamagitan ng pananalita. Madali mong malaman kung tao ay anak ni Yahweh sapagkat ang maririnig mo sa kanyang bibig ay mabubuting bagay. Subalit kung hindi ka anak ni Yahweh, umaga pa lamang ang naririnig na sa iyong bunganga ay kayo ang nagsabi niya. Parang alam na alam ninyo. Okay. Ang pananalita ay salamin ng laman ng puso. Ang taong may pananampalataya ay maingat sa kanyang mga salita. Hindi mapanira, hindi mapanlait at hindi mapanlinlang. Sa halip, ang kanyang pananalita ay nagbibigay buhay, nagpapayo at nagdadala ng kapayapaan. Ang dila na ginagabayan ng pananampalataya ay nagiging kasangkapan ng katotohanan at ng pag-ibig. Kung ganito ang iyong pananalita, anong magiging itsura mo? Baka ikaw daw ay meron na? Hello! Dahil ikaw daw ay banal. Tama naman, sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, tayo bilang anak ni Yahweh ay mga taong banal. At inaasahan sa atin na ganito ang dapat ng ating inaasal, dapat ganito ang ating mga pananalita. Hindi nakasasakit sa ating kapwa. Alam ninyo, iniiwasan kong pagalit. Sa lahat ng bagay na iniiwasan kong pagalit. Alam mo bakit? Matalas ang aking dila kapag ito.
matalas at talagang masasaktan ka. Kaya ito yung isang bagay na iniiwasan ko sa aking buhay. Na huwag akong pumasok sa galit dahilan sa hindi mo magugustuhan kung paano magsalita. At ito'y mali. Kung kaya ito ay kumbaga sa computer sa aking pag-ugali, dapat ito ay delete. Alam mo na pala na yung ang iyong kahinaan. I-delete mo na. Simple lang naman yun eh. Ngayon, kung pagkatapos ng delete, hindi mo naman delete total, hindi pala, kung nandun na sa trash bin, hindi mo pa rin i-recover. Huwag na gano'n, total i-delete dapat. Ika-apat, o doon na tayo sa pagdidesisyon. Ang anak ni Yahweh ay merong sistema sa pagdidesisyon. Anong pananampalataya ay nasusukat sa mga pasyang ginagawa, lalo na kapag mahirap ang pagpili. Ang anak ni Yahweh ay hindi basta sumusunod sa dikta ng damdamin o pansariling pakinabang. Ang kanyang mga desisyon ay bunga ng paggalang sa kalooban ng Ama. Kahit pa ito ay nagdudulot ng sakripisyo o kawalan ng pansamantalang ginhawa, dito nakakayag kung sino talaga ang kanyang sinusunod. Katulad na sinabi ko sa inyo, ako po yung foster child. Ako ay lumaki, kasi ako ay nabuhay na kasama sa American. Ang aking foster dad ay American. Minsan, at ito po yung doktor, ang dad ko, ang ko ay teacher. At minsan, ako galing, nasabi ko na ito sa inyo, na nagaling kami sa pagtuturo ng Biblia doon sa Tokyo Village. Kasama ko yung isang Amerikano rin na si Kurtz. Na dumating ang pagkakataon, kami dumating sa bahay niya, alas 6 na kami dumating galing sa aming pagtuturo. Ay doon kami tumuloy sa bahay niya. At sila yung hinahandang pagkain. Sila ay tumakin ng buong pamilya niya. Kami ni Crisanto Biago, may kasama ko, nandun lang kami sa upuan at nanonood sa kanila na sila kumakain. Alam ninyo, may uwi. Pag uwi ko, sinalubong ako ng aking foster parent, pakagdahan ko, at alam nila ako'y galit. Alam nila ako'y galit. At hindi ko pinapansin ang aking bakit? Alam nila na ganito. At hindi nila alam kung bakit. Pagdating ko sa bahay, binaba ko lang yung aking mga gamit. At ako'y lumabas. Lumabas ako. Naglalakad ako pabalik doon sa bahay ng misyonero. Alam niyo kung ano aking gagawin? Babatuhin ko yung bahay nila. Dahil sa aking galit. Bakit? Kumakain kayo, hindi niyo wala kami inalok, kaya pareho naman tayong bulong. Ito po ay isang maling sistema nila bilang dayuhan na hindi nila inaalam ang kultura ng mga Pilipino. Ang kultura natin, kapag tayo kumakain, kahit isang kapiraso yan, at kung ikay nyo dyan, paghahatian natin yan. At baka mas lamang pa yung bisita, at hindi tayo kakain. Ito yung ating kultura. Samantalang nung kami dumating doon, sila yung kumakain. Amerikanong pagkain, kami nakatunganga, hindi ko man lang kami inalok. Andun yung aking damdamin. Galit sa aking damdamin. At nung ako'y makita ng aking damdamin, ako'y sinundan, nakasakay mo sa kotse, creeping car yun. Car yun, sharing yung creeping car. Ako'y naglalakad nandun sa Santulan. Sumusunod lang yung kotse sa akin. Takad ako. Pagkatapos, ang ginawa niya sa akin, tinabihan ako ng sasakyan, tinuksan yung pintuan. Son, get in. At ako'y pumasok doon sa sasakyan. Ang ginawa ng aking father ay iniikot ako ng iniikot doon sa subdivision. Inikot ako ng inikot. At pagkatapos ng maraming ikot, ang sabi niya sa akin, Son, are you okay? At ang sabi ko, yes, Dad, ako. Ano yung anong sabi niya sa akin? Son, the best remedy for anger is delay. Ang pinakamahusay daw na gamot sa galit ay tanindilig. Pigilan. Kung kaya yung aking damdamin ng galit na gusto kong puntahan yung bahay ng misyonero at babatuhin ko siya,
Dahilan sa ako'y pinaikot-ikot ng aking kamay. Bumaba yung aking galit at nawala. At ano yung ginawa niya? Kinausap niyo yung misyonero. At sinabi niya sa kanya na bakit mo ginawa yun. Alam mo sabi daw ng misyonero sa kanya? Dahil yun lamang ang aming budget. Yun lang ang aming pagkain. Alam niyo ba, akala niyo yung mga misyonero dumadating dito? Ngayon niya, nagre-raise lang ng mundo yan doon. So, totoo lang. Kahit yung mga dato, nagre-raise lang ng mundo sa Diyos. O kaya sinabi niya na sapat lamang yung aming pagkain, bakit daw kami nagtitinay. Pinagalitan siya ng dato, sapagkat you have to treat Filipinos the way they live and according to their culture. So, yun. So, tayong mga mananampalataya at anak ni Yahweh ay dapat matutong na magdesisyon. Hindi lamang batay doon sa ating damdamin, kundi ito'y dapat batay sa kalooban ng ating Panginoon. Parang ang hirap, ang dami namang bawal. Ayaw ko nang maging citizens of heaven. Ang daming nawawala sa akin. Ang daming sakripisyo nawawala sa akin. Okay lang. Sige, magpakasawa ka dito doon sa sanlibutan. Doon ka na lang mag-usap sa langit. Pagdating doon sa huling buhay mo, saan ka naman pupunta? Bagamat tayo dito ay nahihirapan sa lupa, sa sanlibutan, meron naman tayong paginawahan sa langit na naghihintay. Sila, masaya sila dito. Pero sila ba'y pupunta doon sa pupuntahan natin? Hindi. Kaya nga mamimili ka. Anong gusto mo? Magpakasaya ka dito at nahirapan ka sa itaas, o mahirapan ka dito at masaya ka naman sa itaas. O kaya nakikita natin na pala tayo bilang mga anak ni Yahweh, mamamayan ng langit, kaiba tayo sa lahat. Hindi tayo kaiba sa lahat ng una, subalit tayo ay naging kaiba sa lahat nung ating matagpuan si Yeshua at nung tayo ay manampalataya sa Kanya, tayo ay ganyang binago at binigyan na tayo ng buhay ng mag-asa. Mahirap sa lupa, sa sanlibutan, pero maginhawa ng matutuwa sa langit. Sa kabuuan, actually mahaba po ito, pero dito ko ito tatapusin. Sa kabuuan, ang buhay ng anak ni Yahweh ay isang patutungo sa mundo. Hindi lamang ito pinapahayag sa bibig, kundi isinusulat sa pamamagitan ng mabuting asal, mabuting salita, maayos na pagpapasya at marunong makipagtungo sa kapwa. Ang mundo ay maaaring hindi magbasa ng kasulatan. Ngunit binabasa nito ang buhay ng mananampalataya. Kaya ang tunay na pananampalataya ay nakikitang buhay, malinaw, at nagbibigay luwalhati kay Yahweh. Sa pangwakas, isasabihin ko ito sa inyo, ang mga hindi mananampalataya, hindi man sila nagbabasa ng Biblia. Sila ay nagbabasa ng buhay natin. Ito ang minanais ng ating Panginoon, na tayo ay maging bukas na aklat, na kapag tayo ay binasa, ang makikita nila sa atin ay ang kaluwalhatian ng Torah. Maraming salamat.